Sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Yan. Napakalinaw po mga kapatid, na kung tayo ay mga bubuhay o ipinamumuhay natin yung makalaman. Ano pa yung makalaman na ginagawa natin sa buhay? Okay. Ayan. Lang po Sige, Brother Andre, ano mo na? Ay, Kuya Anthony, tuloy mo na. Verse 13. Yan na po yung kanina. At sa Romans chapter 8 verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ayan. So yung kanina po, yung mabubuhay sa laman, mamamatay ka. No? Ipinamumuhay natin yung laman. Ano po ba yung pinamumuhay sa laman? Halimbawa, tayo po ay laging busy sa mga bagay na makalaman. Ang tinutukoy ko po, lalo na sa aming mga lalaki, nung kami pa ay hindi pa mga Kristiyano, no? Mahilig tayo sa mga malalaswang panoorin, mga malalaswang ginagawa, o kaya ito ay yung nakakasira talaga sa yung laman talaga. Yung pag sinasabing laman, mga kapatid, ito ay karnal, yung mga karnal na gawain. No, lalong-lalo na sa mga lalaki. Pero meron ding mga babae gumagawa nito. So hindi exempted lahat, no? Hindi pala exempted yung mga babae. Pati mga babae, mga kapatid. So, at isa pa, sabi niya po dito, kung tayo po ay para po malabanan natin yung pamumuhay sa laman, balik natin sa sa 8:13, ibalik mo. Ayan. Kailangan po ay sa pamamagitan ng Espiritu, pinapatay natin yung gawa ng laman. Ano yung pamamagitan ng Espiritu? Yung dapat natin gawin sa pamamagitan ng Espiritu. Manalangin tayo, mga kapatid. O gaya ng laging sandata natin, ang panalangin ang siyang pinakamabisang sandata upang labanan lahat ng ginagawa ng diablo sa atin. Sa isip pa lang, ginagawa na ng diablo na guguluhin ka. O kahit na kayo'y magkasintahan, guguluhin ka. O papaisip niya sa'yo na ganito ang gawin mo sa kanya. Sa mag-asawa, kahit na marami siyang ginagawa para magulo yung buhay natin. Kahit ganyan din sa mga hindi pa magkasintahan, ginugulo din ang buhay ninyo. Wala pa kayong boyfriend, wala pa kayong girlfriend. Marami ngayon sa Amerika. Nakita lang sila, tapos nakita lang, gusto mo ba? Sa Amerika napapanood ko kasi, yung mga reels ngayon, bigla na lang, nag-in-interview, tapos bigla na lang sila pupunta sa isang lugar. Yun yung mundo, yun yung makamundo, yun yung karnal. Napakarami ngayon, at nangyayari na rin po yan sa Pilipinas, mga kapatid. Ang dami na ngayon, yung mga nakita lang isang beses, may nangyari na. Yan yung sinasabing karnal ng mga pamumuhay. Kahit yung may asawa dito, pagdating doon sa abroad, ayan. Pag may asawa dito, kaya may girlfriend dito, na ang tagal-tagal na nilang magka-girlfriend o kaya magka-boyfriend. Pagdating doon sa abroad, iba. Yan, fresh yan, fresh. Pero pamagitan po ng mga spiritual na gawain, mananalangin, mag-aayuno, yan, may iwasan po yan. Kaya pinapatay niya yung mga laman natin, pinapatay yan sa pamamagitan ng mga spiritual na bagay. Yung pananalangin, yung pag-aayuno, yung laging pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ikalawa po, yan sa Romans ulit, 8:6, mind of the flesh. Mind of the flesh. Ayan. Mind of the flesh is death. Pati pa lang ang ating laman, mga kapatid, may isip din.
Kaya kung minsan, hindi nyo napapansin, may tawag sila dyan eh. Yung muscle memory. Yan, muscle memory. Bigla na lang, no? Meron po talaga. Alam niyo po yung, di ba, isang yung mahilig kumuha ng bagay na na hindi iyo. Sa totoo lang po mga kapatid, nag-ugat sa kasalanan yan. Lahat po yan nag-ugat sa kasalanan. Yung mga may tao po na diptomania ang tawag, no? Yung mga bagay na hindi nila ma-resist, yung gusto nila, talagang gagawa sila ng paraan na kunin. O yung mga laman po natin mga kapatid, na mga natural na ginagawa yan, nagkakaroon na siya ng muscle memory. O ganun din po kayo, tayo pala, yung ibang bagay na ginagawa natin, lalo-lalo na ang hirap po, kung sanay tayo dati uminom, naku, hinahanap ng katawan natin yan. Pero mo, isang linggo, Lord, sabi niya, sa New Year's resolution ko, Lord, di na po ako inom, di na ako maninigarilyo, hindi na ako mambababae, hindi na ako magkakaano lahat. Isang linggo, kinaya. Pangalawang linggo, nanginginig na eh. Nanginginig na. Nanginginig na ako, wala na ako sa kami. Balay, inom na, naninigarilyo na, nagtayaw na. Kasi po sa laman yun, mga kapatid. Ang isip yan, yung katawan natin, kusang niyang hinahanap. Pero dahil nga mga kapatid, tayo po'y binago na ng Panginoon. Katulad na isang malaking patotoo, si Kuya Rene. Praise the Lord, palakpakan natin ng Panginoon. Lagi namin binabanggit talaga, Kuya Ronnie. Si Kuya Rene talagang ating malaking patotoo dito mga kapatid. Talaga, nakita ko na noon, nakita ko pa siya eh. Tinago niya pa eh. Pero, tawag dito, mga kapatid, yun ay tolerable. Kasi bago pa lang siya sa Panginoon. Hindi naman pagkatanggap mo sa Panginoon, banal ka na kagad eh. Hindi po. Hindi po talaga. Kung tinanggap mo ang Panginoon, dati palamura ka. Pagkatanggap mo ba, hindi ka na kagad na bumura. Hindi, nagpapanggit mo, ay! Mga ganun ka pa eh. Tapos, pagsanay ka na ginaganon mo pa nga yung bibig mo eh. Kaya isip mo, Lord. Tapos humihingi ka ng tawad. Napakaganda po nun nung humihingi tayo ng tawad. Spiritual na yun. Kasi kinukontra mo na yung isip ng laman mo. Kinukontra mo na siya, ilalabanan mo siya. Kaya ang sabi niya pa nga dito mga kapatid, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ayan. Kapag gagawin po natin yan mga kapatid, pag nilalabanan natin yung ating mga laman, yung ginagawa ng laman natin, magkakaroon tayo ng buhay. At kapayapaan. Napakahalaga po ng kapayapaan sa atin mga kapatid. Sa isang pamilya o sa isang tao, pag walang kapayapaan, talagang madali kang mamamatay. Totoo yan. Medically speaking, ang taong hindi payapa, madaling mamatay. Kukuha ka ng stress. Dadapong ka ng maraming sakit. Cancer kung ano pa. Cancer, mga hormonal imbalance, mga autoimmune diseases. Kasi bakit? Bababa ang iyong resistensya, ang inyong immune system dahil wala kang kapayapaan. Pero ang Panginoon, salamat sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Tuloy po natin mga kapatid para malabanan natin yung mga kapatid, maging yung last of the best, kailangan maging tayong spiritual. Spiritual talaga tayo. Kung hindi kayo nananalangin, manalangin. Kung hindi tayo nag-aayuno, mag-ayuno tayo kahit isang beses lang, isang meal. Ayan. Napag-alaman ko rin mga kapatid na ang pag-aayuno po ay nakakatulong hindi lamang po sa spiritual, lalo higit sa ating katawan. Alam niyo po ba mga kapatid na sa 8 oras na hindi kayo kumakain, ang inyong pong blood sugar ay bababa kung kayo po ay mga diabetic. Bababa po at sa loob po ng 12 oras mga kapatid, magno-normalize ang inyong mga blood sugar. Pero wag naman pong 24 hours baka kailangan nyo pa rin kumain. At least 12 hours. Yan. Ganun din lalo na sa atin. Tinuturuan tayo na ang Biblia mga kapatid, tinuturuan tayo na mag-ayuno. Ano ba ang ayuno? Fasting. Prayer and fasting laging magkasama.
O, ay isang pagkain lang, skip natin, halimbawa gabi, o kaya umaga, tanghali na tayo kakain. Yan mga kapatid. Ikalawa po, okay, ikatlo na po pala, flee, ayan. Okay. Flee from fornication. O, nung binabasa ko po to yung fornication, ano po ba yung fornication? Yung fornication po mga kapatid, kung kayo ay hindi pa mag-asawa at ginagawa niyo yung mga bagay na ginagawa ng mag-asawa, yan ay fornication. Yan po yung sikat na sikat ngayon. Oh, marami. Kahit hindi tayo mag-asawa, sama na tayo. Diba? Yung tawag nila doon ay Philippine. Yan. Sikat na sikat yan eh. Dati ko. Oo. Free taste. May free taste na. Bago mag-dining, may free taste muna. Ayan, no? Kaya mga kapatid, tinuturuan tayo ng Biblia, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng ganitong klaseng relasyon. Lalong-lalo na po sa mga kabataan, ang dami natin mga young people na babae dito. Mga kapatid, ang inyong pong puri, mga kapatid, kahit lalaki kayo, ha? Hindi lang babae ang may puri. Ang lahat ng anak ng Diyos, may puri yan, may dangal. No, wag na wag natin gagawin ito. Oh. Huwag niyo pong ibibigay ang inyong sarili. Oh, kapag hindi pa kayo kasal. Fornication yan. Ang dami pong nangyari niyan sa Sodoma at Gomora, ang nangyari sa kanila. Di ba sinulog? Oh. Ano yan ngayon eh, yung talamak. Oh, 13 years old pa lang, 12 years old pa lang. Kasi bakit? Walang nag-guide sa kanila. Oh, walang nag-guide. Kahit yung mga magulang nila, minsan, nagiging busy na saan? Oh, maraming mga kapatid ngayon, maraming nag-abroad, yung anak nila para sa pamilya, di ba? Pero pagbalik nila, anong nangyari sa pamilya nila, sa anak nila, nabuntis o kaya nawala sa ano. Kaya minsan, talagang idadalangin talaga natin kung tama ba yung desisyon na gagawin natin na iwan yung mga anak natin. O, iiwan ba natin o alagaan natin? No. Yung pwede naman basahin natin, magsitaas kayo sa pakikiapit. Yan yung fornication, pakikiapit. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit, ang gumagawa ng pakikiapit o fornication ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Bakit ka nagkakasala? Kasi sarili mo yan eh, yung katawan mo na dapat na wala pa sanang sausaw o makikigamit. Kasi saka pa lang kayo magiging isa mga kapatid pag kinasal na kayo. Magiging isa pa lang kayo, saka pa lang kayo magiging isa. Pag kayo ay kinasal na. Pero pag kayo ay hindi pa kasal, ginagawa niya, nagkakasala kayo sa inyong katawan. Marami pa. Kukuha kayong sakit, STD, kung anong klaseng sakit. Hanggang sa kung mabuntis ka, iiwanan ka. Tapos yung iba nagpapakamatay. Totoo yan. Maraming mga kabataan ngayon, hindi man nila pinapatay yung katawan nila, yung batang nasa sinapupunan nila, yun ang pinapatay nila. Pinapalaglag. Kahit nga yung mga may asawa, di ba? Sa sobrang hirap ng buhay. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Kaya nga pinag-iingat tayo, magsitakas kayo. Ayan, pag sinabing magsitakas, kailangan talaga magmadali tayo. Katulad ng ginawa nila Lot at yung kanyang pamilya, nagsitakas sila sa Sodoma at Gomora. Pero yung iba mga kapatid, yung asawa niya lumingon. Huwag na tayong lilingon mga kapatid. Pag tinuturuan tayo ng Panginoon na iwasan natin yung bagay na ito, pilitin po natin na iwasan talaga to. Sapagkat mamamatay tayo pag ipikiling natin ang ating mga liig. Ikikiling natin ang paningin natin, matutulad tayo kay Lot, ay yung asawa nila. Magiging haliging asin. Kaya pilitin natin mga kapatid, magsitakas tayo sa ganitong klase ng uri ng kasalanan, yung lust of the flesh. At sabi niya pa po dito sa Galatians chapter 5 verses 19-21, At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan. Karumihan! Alam niyo ba mga kapatid na ang karumihan ay kasalanan? Yung madumi ka sa bahay, madumi ka sa sarili mo. Bakit ka madumi? Tamad ka kasi.
Yan isa. Di ba tinalakay mga kapatid natin yan sa ating Bible study, ang 7, ang katamaran ang isa sa mga yan. Kaya pag tamad ka, magiging madumi ka. Ayaw mo magsuklay, ayaw mo magmumog, ayaw mo magligpit ng higaan mo. Sa pagising mo pa lang, diretso ka na agad sa kung ano man ang saan ka masipag. Marami ngayon masipag sa ano eh. Pero sa kalinisan, wala siyang sipag-sipag talaga. Nakikipag-usap siya sa kausap niya. Hindi niya napapansin na kagano na yung ano niya, yung kausap niya. Ganun no? Oh. Kasi hindi niya magawang magyunog o magsipilyo. Hindi niya nga magawang manalangin muna pagising niya. Diretso na kagad siya dun sa kanyang pinupuntahan na trabaho. Kung trabaho man ba ito. Okay. Tuloy natin. Karumihan. Kalibugan. Next one. Hindi to. Okay lang yan sa mga nakakarinig sa atin. Dahil yan ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Yung sexual desire. Hindi lang mga lalaki, tandaan natin pati mga babae. Iniisip pa lang natin, yan mga kapatid, nandiyan na Kahit tayo mga Kristiyano, iwasan natin. Ako, alam niyo po mga kapatid, napakaano ko dyan. Lalo dyan tinakamahal. Noon, talaga, kami ni, kwento ko na rin sa inyo, kami ni Sister Lloyda, ako, nahuli niya pa ako. Matagal na akong Kristiyano noon, mga kapatid. Pero yun nga, para maging malaya ka, sabihin mo Tapos pag sinabi mo, gagawa ka ng paraan na mawala siya. Iniyak ko talaga sa Panginoon, Lord, ang hirap talaga tanggalin ito. Hanggang sa nahuli na ako ng misis ko, yun yung turning point. Biruin mo, pamilyado na ako Nakakaroon pa rin ako ng sexual na yung kalibugan. Kaya hindi siya accepted. Kahit na matagal ka sa Panginoon, hindi ka accepted pag tinamaan ka. Kaya ang kulang ko, alam niyo bakit? Hindi ako mapanalangin. Pero ang tao mapanalanginin, mga kapatid, hindi natatamaan yan. Kaya nga tayo lagi, kaya nga, kung mapapansin niyo ang Biblia, nagtuturo ng lagi pa kayo magbasa kayo ng Biblia ng walang tigil. Hindi niya sinabing ganon. Mag-ayuno kayo ng walang tigil. Hindi niya sinabi nun. Ano ang sinabi niya? Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Kasi yun ang makakatulong talaga. Para maiwasan natin lahat yan. Tuloy natin mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasama yan sa Last of the Flesh. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, lagi ko rin pinapaliwanag nito, hindi lang yung mga maraming bulto ang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo, yun ang Diyos mo. Yun ang Diyos-Diyosan. Kung yung cellphone mo, umaga-umaga pa lang, talagang kinikinis mo na. Pag-isip mo siya, parang kinikis mo na. Nako, Diyos-Diyosan yan. Kung yung pagkain, paborito mo, kahit na hindi ka makapagsampa, basta makakain ka, nako, mag-ingat ka mga kapatid. Kung yung magagandang halaman at magagandang sapatos, magagandang bagay sa buhay mo, ang inuuna mo, yan ang Diyos-Diyosan mo. Totoo yan, yung mga plantito-plantita. Naku, gataas mo sila ng matindi, pero pag sa Bible, teka na, tama na. Pwede na. Diba? Maraming mga kapatid ang Diyos, ginagawa nating Diyos-Diyosan sa buhay natin. Maraming tatamaan dyan, pero kailangan ito mga kapatid, kailangan natin malaman. Tuloy natin, pangkukulam, wala naman mangkukulam dito. Wala naman, di ba? Okay, tuloy natin, mga pagtataniman. Mga pagtataniman. Ibig sabihin ng pagtataniman, yung mga... Okay, tama, pwede rin sa agriculture. Alam niyo yung pagtatanim, di ba, nagbubunga yan pag nagtanim ka. Ganon din tayo, pag nagtanim tayo ng sama ng loob, di ba, nagbubunga. Kung lumalaki siya hanggang sa, nung una, hindi mo lang siya pinapansin. Nung nakita kayo ng susunod na linggo, iniwasan mo na siya. Nung susunod na linggo, hindi na talaga kayo nagkita. Kasi nagtanim ka tapos, nung unang linggo, hindi mo pa siya kinikwento sa kaibigan mo. Pangalawang linggo, kwinesto mo na. Pangatlong linggo, patay na. Sa kwento mo, pinapatay mo na siya. Sabi ng Biblia. Gusto mo patayin yung ibang tao? Ikwento mo lang. Sirain mo ang kanyang pagkatao. Yan, pagtataniman yan. Mga pagtatalo. Kahit sa pamilya may pagtatalo.
Pero sa iglesia, ganun din. Halimbawa, yung pagkakalo yan, yung kalaban ng ano, sa yung prayang rada. Okay. Sige. Ayaw nata kasi sa Amen. O, yan. Ituloy po natin yung mga pagtatalo. Kahit sa iglesia po, mayroong pagtatalo. Minsan, hindi tayo kami nga lang, minsan sa music department, lalong-lalo na kami nung, mayroon kami hindi pagkakalo. Ganito ang kiko. Ikaw, ganyan ang kiko. Kaya minsan, magulo, di ba? Ang isang lugar na may praise the Lord. Ang isang lugar na may pagtatalo, sigurado magulo. Kahit sa pamilya pa yan, at kahit sa iglesia pa yan. Sa church natin, kaya iwasan natin mga kapatid, pag may pagtatalo tayo dito, laging may mamagitan. Lagi nawang mayroong makaisip na, oy, kailangan nagbati na tayo. Dapat ganun yung mindset natin, kailangan bati na tayo. Kailangan, pupuli na yan. Kapag pag may pagtatalo, siguradong magulo. Tuloy po natin, mga paninubugho, selos, okay selos, ang madami to Mga pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, yung grupo-grupo. Ako dito ako kay Minister Hill. Ako dito kay Brother Lito. Ako dito kay Brother Rene. Dito kay Brother Ronnie. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Pag meron ng grupo, there is division. Gusto yan ang pinakamagandang taktika niya ng Satanas. Alam niyo ba? Ginagamit yan ni Satanas. At hindi lang si Satanas gumamit yan. Pati yung mga great conqueror na mga sa world history. Divided we fall. Sabi niya. Pag i-divide mo sila, pag hati-hatiin mo sila, mananalo ka sigurado. Kasi hihina sila. Ganun din po sa iglesia natin. Pag tayo po dito ay kampi-kampi, kay Sister Rose ako, kay Sister Lloyd ako, kay Sister Weng ako, kay Sister May ako. Naku, sigurado, divided tayo. Siguradong babagsak ang iglesia ko. Kaya iwasan ko natin yan. Yan kasama yan sa works of the flesh. Ano pa? Mga hidwa ang pananampalataya. Medyo malalim to. Pero sa isang simpleng lang, yung mga hindi natin kapanalig. Huwag na tayong sumama din. Huwag na tayong, kung nag-aaral man sila, mag-aaral man sila. Huwag na tayong makihalo. Huwag na tayo, basta, ano man tayo, mag-aral muna tayo dito. Alamin muna natin yung doktrina natin, yung mga makakabuti sa atin bilang magkakapatid dito. Palakasin natin ang bawat isa. Mga kapanagilian. Ano yung kapanagilian? Sa English. Mga envying. Ayan yung laging naiinggit. Hinga tayo. Naiinggit tayo. Mamaya, papaliwanag din natin yan. Ano pa? Murders. Kapanagilian, saan ako? Mga paglalasing pala muna. Mga paglalasing. Buti na lang, wala na naglalasing dito, no, Kuya Rene, no? Talagang, bilib talaga ako kay Kuya Rene. Yan talaga meron akong magandang patotoo dito. Mga kalayawan. Ay, kalayawan, mga bisyo. At mga katulad nito, kaya yung sabi nila, yung ano daw, wala sa sa Biblia, yung sigarilyo. Kasama po yan dito. At mga katulad nito. Kasi noon mga kapatid, wala pang sigarilyo na word Wala pang sigarilyo na word, wala pang shabu na word, wala pang cocaine na word. Kaya nga simulan ni Pablo at mga katulad nito, yun na po yun. Kasama po yun. Kaya mag-ingat po tayo. Baka sabihin natin, wala naman sa Biblia yung sigarilyo. Naku. Mag-stili tayo. Alam mo na pa, ang sigarilyo ay pinisan sa Amen. Tama. Ano pa mga kapatid, magpatuloy tayo. Mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawang gayon ay mga bagay ay hindi sorry mga kapatid, pinapaalala sa atin Pablo, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Pag ginagawa natin yan, nagpapatuloy tayo. Tuloy po natin. Mahaba ko. Number 2. Ayan works of the flesh yan. Mga lust of the flesh. Next, lust of the eyes. Parang spy. Keep yourself from covetousness. Ayan. Ano ba yung covetousness? Ayan.
At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasagaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yung covetousness, yung masyadong greedy. No? Sakim. Yung dapat kinakagat niya lang, ginawa niya sakmal. Dapat dahili lang yung kinuha niya yung buong kamay. O minsan ganun tayo mga kapatid, yung mga bagay na hindi naman sapat na sana yung konti, pero dahil gusto natin, next Sunday, mayroon pa ako. O, kinuha mo na yung hanggang next Sunday. Ibig sabihin yung mga hindi dapat mo dapat kunin, hindi mo dapat na hangkinin o hangarin, kinukuha mo pa, hinahangad mo pa. Marami po yung mga kapatid. Last of the eyes, yung mga cellphone. Minsan, dahil mahilig ka sa cellphone, ano yung bago ngayon? iPhone, palitan ko na to. Pagkatapos umuso ulit, ay, luma na to, palitan ulit. O sapatos, yung mga iba, kung ano yung nasa gustong-gusto ng mata nila. Kahit na wala nang pabili, kinukuha pa rin. Magmasid kayo at mag-ingat sa lahat ng kasakiman, lahat ng uri ng kasakiman to mga kapatid. Kahit na ito man ay material, ito man ay yung physical, yung mga nakikita natin, kahit na yung tao, yung hindi mo naman girlfriend, hindi mo naman boyfriend, hindi mo naman asawa, yan. Inokopet mo, hinahangad mo. Mag-ingat tayo mga kapatid. At sinabi niya yun nga mga kapatid, sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na ito, ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yan. So, ang buhay mga kapatid, hindi sa mga tinatangkilik niya. Hindi sa lahat na kung ano ang meron siya. Sapat na yung, sabi nga ni Minister Hill kanina, nakikinig ako sa mensahe niya ulit kanina. No? Sapat na yung kumain ka 3 beses, isang araw. Huwag mo nang hangarin na yung kapitbahay mo, may kotse, gusto mo kakotse rin kahit na hindi mo kayang makakotse. O gusto yung kapitbahay mo, nagkaroon ng 35 inches, sa'yo 45. Nung naging 55 sa kanya, sa'yo 65. O, nung naging 80 sa kanya, sa'yo 100. O, puro TV na yung bahay mo. Nagpapasikat ka. Gusto mo, masikat ako sa kanya. Tuloy po natin. Ayan. Pangatlo po ay keep yourself from covetousness. Look at to lust. Ito naman po yung lust. Sa Matthew 5:28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang Kasamaan ay nagkakasala ng adultery na pag ikaw ay tumingin sa isang babae na may masako pag nasa. Ito particular para sa mga lalaki to kasi alam ng Diyos alam talaga ng Diyos. Si Jesus yan. Alam talaga ng Diyos, ng Panginoong Hesus na ang mga lalaki vulnerable sa mga magagandang babae. Katulad ni David. Anong ginawa ni David? Kay Bathsheba. Si Bathsheba may asawa. Anong ginawa niya sa asawa ni Bathsheba? Pinunta sa frontline ng gera, patay. Si David, na tao ng Diyos, lingkod ng Diyos, hari ng Israel, gumawa ng kasalanan ito. Si David na mapanalanginin at kaibigan ng Diyos nagawa ito. How much more us? Paano pa tayo? Na tayong mga lalo na kung kulang tayo sa panalangin talaga. Ingat tayo mga lalaki, ingat. Yung mata natin, diyan talaga nagsisimula ang lahat. Minsan nga, pati mga babae, makakita ng gwapo, saka pogi, parang macho. Minsan nakalimutan niya, may boyfriend pala siya. Tapos K-pop, may boyfriend pala ako. Mag-ingat kayo, huwag kayo masyado sa mga K-pop na mga gwapo. Although gwapo yan, okay lang yan. Okay na gwapo sila. Pero kung yung kakalimutan nyo na yung kalagayan ninyo bilang mga Kristiyano, ay mag-isip-isip tayo. Tuloy natin. Sabi niya dito, put it to death. Ayan.
Lagay daw po natin, patayin na natin yan. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibaba ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang kita, masamang nasa, kasakiman at na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng sinabi natin mga kapatid kanina, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dapat nating patayin. At pag sinabing patayin, itigil, maaaring sa inyong, siguro kung kaya ninyong itiktahan, mabuti. Pero kung hindi, magpatuloy tayo sa pananalangin na tanggalin. Katulad sa akin, hanggang ngayon mga kapatid, yung proseso ng pagbabago, yung kabanalan, lagi kong dinadalangin na Lord, gawin mo ako para maging karapat-dapat ako sa iyo pagharap ko balang araw. Paghaharap na ako sa iyo, sasabihin mo sa akin, Lord, well done, good and faithful servant. Yun naman ang gusto natin napakinggan sa pagdating natin na tayo iharap na sa Panginoon. Put it to death. So, patayin na natin. Wala nang paligoy-ligoy. Itigil. Kung hindi kayang itigil, itigil pa rin. Huwag mo sabihin hindi kaya kasi sigurado, patay tayo. Wala tayo. Hindi natin makakasama yung asawa natin, anak natin. Kasi sila, tuloy-tuloy silang pagtigil sa paggawa ng hindi mabuti. Tayo, dapat itigil din natin para sama-sama tayong buong pamilya. Amen. Be content. Sabi niya dito sa Hebrews 13:5. Mangilag kayo Sa pag-ibig sa alapi, magkasya kayo sa inyong kinakapi. sapagkat Siya rin ang nagsabi, sa anumang anumang paraan ay hindi kita pagpatulangi. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. yan, mga kapatid. So, be content. Maging na tayo, kontento na tayo. Hindi naman masamang maghangad na bumuti ang buhay. Hindi masama. Pero ang sobrang hangad, yung sobrang paghahangad, yun po ang masama. Be content tayo. Maging kontento tayo. Gaya ng sinabi ulit ni Minister Hig kanina, kailangan tayo ay maging kontento. Masaya na tayo ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Walang pasok. Kahit na minimum wage earner lang tayo, pero nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Kung sobrang laki na nga ng sahod mo, napapabayaan mo naman ang paglilingkod sa Panginoon. Sunday, nag-aano ka pa rin dyan. Nagtatrabaho ka pa rin. Sub-sub ka pa rin sa business mo. Sub-sub ka pa rin sa trabaho mo. Sub-sub ka kung ano man ang pinatakaabalahan mo. Ano na nangyari sa kaluluwa mo? Malnourished na hanggang sa mamamatay na siya. Yun ang mahirap mga kapatid. Kaya nga sabi sa atin, maging kontento tayo. Kasi ang buhay naman ng Kristiyano, hindi naman sa kayamanan. Hindi sa kayamanang material o sa anumang bagay. Kung hindi, higit sa lahat sa spiritual na bagay. Yun ang dapat nating pagyamanin. Sapagkat, sabi nga, mag-ipon kayo ng yaman na hindi nasisira, hindi nananakaw. Ano yun? Ito, yung paglilingkod nyo, pagdalo nyo every Sunday, praise the Lord. Pag-iipon yan. Ng mga kayamanang hindi nasisira. Tuloy po natin. Ito na yung pinakahuli, the pride of life. Yung pangatlo, the pride of life. Una, lust of the flesh. Pangalawa, lust of the eyes. Yung lalong-lalo na sa mga lalaki talaga yan. Ito pangatlo, pride of life. Yung pride of life, yan din, tinalakay din ko ni Minister Hill kanina. Yung ating kayabangan, pagiging mataas ang tingin sa sarili. Yung ako ang tataangat, ako ang leader, ako ang pinuno dito, walang makakapali ng aking salita. Parang siya yung pinaka talagang hindi na tyrant. Tyrant. Yan. Sabi niya dito, pride of life. Luke chapter 12 verses 16 to 21. At nagsaysay sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili at sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. Tuloy mo pa. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na malig para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling,
Hihingin ko sa iyo sa gabi ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga ang nagpakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Sobra na eh. Lahat ng ginawa mo, ginagawa mo, pinapayaman mo ang katawan mo. Yung mata mo, yung laman mo, masyado kang maraming gamit, pinapayaman mo yung sarili mo. O, marami ka na. Yung nagpakasubsub ka sa business mo. O, kaya nga napakahirap eh. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos nagbibigay ng trabaho, hanap buhay, business, para makapaglingkod ka ng totoo sa Panginoon. Pero pag yung mga business, yung trabaho mo, yung lahat ng meron na tinatangkilik mo sa buhay, nagpapalayo sa iyo sa gawain ng Panginoon, kalaban ng Diyos yan. Hindi Diyos ang nagbigay niyan. Hindi talaga Diyos. Sigurado ako mga kapatid. Kasi ang Diyos, lagi niyang ibibigay yung the best para makapaglingkod ka sa Kanya. Totoo yan mga kapatid. Mag-ingat tayo pag yung ginagawa natin sa buhay, nagpapalayo sa Panginoon. Mayaman na ako. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, malayo ka na sa Diyos. Minsan, nadadala ka na ng barkada mo, nagigiho na. Totoo yan, maraming mga kapatid natin sa mga young people. Napapaano sila, nakapariwara. Dahil, bakit? Lumalayo na sila sa gawain ng Panginoon. Meron pa, sa Revelation, chapter 3, verse 17. Sapagkat sinasabi ako'y Mayaman, nag-iit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at manaralita at dukha at bulag at hubad. Yan. Bulag pa. Nabulag pa. Kaya minsan, i-quote ko ulit yung sinabi ni Minister Hill kanina. Maraming mga mayayaman walang kapayapaan. Maraming mga mayayaman ang hubad at totoong sila pa ang mahirap. Sapagkat, yun nga po, wala silang panahon. Hindi na sila nagkakaroon ng panahon na maglingkod sa Diyos. Kaya salamat ako, natutuwa ako kay Sister May. Pag Sunday, sinasara na nila yung ano. Talagang nakakapagli. Alam ko na, ang Diyos ang magpapayaman sa inyo. Maaaring hindi sa material na bagay. Pero sigurado ko na payayamanin kayo sa spiritual na bagay. At yun naman po ang pinakamahalaga sa lahat. Yung magkaroon tayo ng yaman sa spiritual. Magpatuloy po tayo, no? Yung isip natin, itong pride of life, yung hindi na ako nangangailangan. Kasi mayaman na ako, marami na akong sa buhay. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, yung masyado tayong feeling natin, kaya na natin lahat. Mapoprovide na natin ang lahat. Anong ibig sabihin ito? Hindi na natin nagagawang kumonsulta sa Diyos. Hindi na natin nagagawang, Lord, kailangan ko po ng ganito. Hindi mo na nagagawa kasi meron ka na, di ba? Pero dapat, kapag meron na tayo, ang dapat natin gawin yung, Lord, thank you sa mga binibigay mo sa akin, magagamit ko po ito sa pagdagdag pa ng mga gawain dito, ganyan. Ginagamit natin yung kayamanan natin para lalo tayong makapaglingkod sa Panginoon. Huwag yung sabi nyo, Lord, hindi ko na kailangan ng ano mo, ang provision mo. Sagana na ako, katulad ng mayaman kanina. Kaya nung isang gabi, kinuha na yung kanyang buhay. Sayang. Magpatuloy tayo. Thou hast the word. Yan, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, kahambugan, at masamang lakad. At ang masamang bibig, aking, hate pride. Itakwil, yung kapuutan po natin yung pride, yung kayabangan, pagmataas. Huwag po nawang makita sa mga Kristiyano yan. Yan din po mga kapatid yung nagpapawala ng alat natin. Yung pagmayabang ka, mag-uusap kayo. Laging ikaw na lang ang magaling. Laging bida, tama. Laging ikaw na lang ang bida. Sisingit pa lang yung Alam mo, ako, ano to? Alam mo yung lolo ko, mas lolo ko, mas magaling yung lolo ko.
Alam mo yung nanay ko mas magaling. Ako magaling ako, marunong ako, ako magaling ako mag-drums, mag-bass. Kailangan pamuyan natin yan. Huwag na huwag makita sa atin yan. Kasi kaya minsan hindi ka makawin o hindi tayo makawin ng kaluluwa. O, makipag-usap pa lang tayo. Tayo na agad ang naitataas eh. Tayo. Ako. Huwag mga kapatid. Ang Diyos ang may taas, tayo maibaba. Ang Diyos ang may taas, maluwalhati. Tayo. Trabahador lang tayo. Wala tayong dito. Sabi nga, I am nothing without Christ. Christian, di ba? Christ. I am na, yung I-A-N doon, I am nothing. Pag tayo ay, mga Christian, mga kapatid, kailangan laging natataas ang Panginoon. Pag tayo na nagsisimulang yumabang sa ating sarili, dahil kayo magaling na mag-drums, magaling na mag-keyboard, magaling na sa computer, magaling ka na sa mga salita ng Panginoon, at nakakalimutan mo ng magpakumbaba, naku. Tanda natin, ang lahat ng nagbigay niya ng Diyos. Kung nabigyan ka niya, kaya niya rin tanggalin niya. Kaya huwag tayong magmayabang, huwag tayong magsalita ng mga bagay na napapataas sa sarili natin. Kaya nga minsan, laging nakakatuwa yung pagkakataon, sabi niya, to God be all the glory. So, nawa sanayan natin yun. Ang lahat ng papuri sa Diyos. Tanggalin natin. Ngunit siya'y nagbigay ng lalong biyaya, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga pagpumaba. Pag palalo tayo, pag may pride of life, ibababa tayo ng Panginoon. Ang taong mayabang, binababa ng Panginoon. Hindi lang mayabang sa salita, pati sa lahat ng pagkilos niya, sa lahat ng ginagawa niya, merong kayabangan. Kasi nagmumula sa puso niya. Pero ang sabi nga, ibababa ka. Pero ang taong nagpapakumbaba, bubuhusan ng biyaya ng Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti upang yung asin natin, mga kapatid, yung pagiging asin natin, makita ng tao. Makikita nila yung kung ikaw ay mabuting tao, napakaganda. Pinapakita mo yung pagiging asin mo. Kung ikaw ay matulungin, napakaganda. Kung ikaw ay mapanalanginin, napakaganda. Kung ikaw ay mahabagin, napakaganda. Kung ikaw ay tumutulong sa lalo-lalo na sa mga kaluluwa, yung mga napariwara niyan, gaya ng sinabi ni Brother Jobs kanina, hindi siya makapaniwala. Na yun, tatambay-tambay dyan. Yung umiinom dyan, binigyan ng buhay ng Panginoon. Bakit? Merong naging instrumento ang Diyos. Merong asin na lumapit kay Brother Jackson. Nawa, kayo po yung maging asin na yan. Maging asin tayo na hindi nawawalan ng lasa at maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Sa pagtatapos, sa conclusion natin mga kapatid, maging be free from impurities. Tanggalin natin yung mga impurities ng buhay natin. Unti-unti natin, kung hindi man kaya lahat, unti-unti natin. Tanggalin natin. At tayo ay maging banal. Magpakabanal tayo. For without which, no one can see the Lord. Pag walang kabanalan ng isang tao, hindi niya makikita ang Diyos. Kaya to mga kapatid, sa ating pong buhay, sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano, ipagpatuloy po natin yung alat na meron tayo. At nawa po natin hayaan na mawalan tayo ng lasa. Iwasan natin yung mga pinag-aralan natin, yung mga tinalakay natin. Pilitin po natin na tanggalin kung meron man tayo. Pilitin po natin tanggalin. Upang sa gayon po mga kapatid, balang araw, pagharap natin sa Panginoon Lord, naging asin ako. At ako'y nagamit mo at nakapagpaalat sa maraming tao. Purihin ka, Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami kay Brother dito sa napakaganda niyang mensahe. You are the salt of the earth. So talagang tinuro sa atin kung gaano ka-importante yung lagi tayo nananalangin sa Kanya. So I actually remember one story. Isang babae, nagdasal siya, nanalangin siya. Lord, so far, hindi ako nagmarites, hindi ako nagalit, hindi ako naghusga ng kapwa ko. So far, okay naman po, Panginoon. Pero hindi nagtatapos doon yung panalangin niya. Sabi, Lord, ilang minuto na lang, babangon ako sa higaan. So, kailangan ko talaga ng tulong niyo. Kasi lahat ng pinapanalangin niya is nagagawa niya everyday. So, in that sense, nawala yung pagiging asin niya sa mundong ito. So, let's make sure yun nga, mag-pray tayo na walang humpay. Kasi, gusto ko again i-quote na hindi naman tinuro sa atin na talagang palagian at 24/7 kung magbasa ng Bible, but it's needed talaga na as much as possible we read our Bible, talagang aralin natin so that we can grow relationship. But most important thing is talagang manalangin kasi doon talaga unti-unting mag-change yung puso natin, mababago yung pagkatao natin. And in that sense, we can grow the strong fortress, strong relationship with our God. So mga kapatid, inayahan ko po ang bawat isa sa akin na tayo po muling awitan ng Panginoon. At kung meron man tayong ano pa man dinadala, nakabigatan sa ating kalooban, sapagkat nandito tayo sa banal na tahanan ng ating Panginoon, ilapit natin ito sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon, sabi nga niya, ito ay bibigyan ko ng kapanginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumayo, pangindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigaan, sa'yo ay umisa. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusuhamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong kahalan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurin masama, maghari ikaw Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Di ko lulong sa'yo, napapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaigaan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal
magsita. Lalo na walang hanggang mga papulit pagsamba. Maghari ka ulit ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay mo'y maging tagal mong tahanan. Lugtungan ng iyong wagas na pagsita. Ngayon at kailanman, maghari ka o Diyos. Ngayon at kailanman, maghari ka o Diyos. Ngayon at kailanman. Tayo kami manalangin sa Panginoon. Sige po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Purihin ka, Lord, sa araw ito. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong aral po na aming natutunan. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ilayo mo po sa mga kasalanan na banggit, Lord God. Hallelujah. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng aming puso't isipan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pong linisin ang bawat isa sa amin, Panginoon. At, hallelujah, ang aming pong mga katawan ay maging banal mong tahanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang aral pong aming napakinggan, Panginoon, ay madala po namin sa aming mga buhay. Magamit po namin sa aming mga araw-araw na gawain, Panginoon, at patuloy niyo po kami ilayo, Panginoon, sa mga kasalanan. Hallelujah, Panginoon. Napapasalamat po kami, Panginoon, sa mga taong ginagamit po, Lord God, upang maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Dahil kung wala sila, Panginoon, ay wala rin po kaming malalaman, Lord, tungkol sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan at pagpalain ang kanilang mga buhay, Lord. Gayon din po ang kanilang mga pamilya, kanilang hanap buhay, Panginoon. Gayon din po ang mga nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, at patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, ng magiging mabuting Kristiyano, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyo, Lord God. Panginoon, patawad po, Lord God, kung kahit kami po ay mga Kristiyano na, Panginoon, kami pa rin po ay nagkakasala, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga bagay, Lord, na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon, ay tanggalin niyo po sa amin, Lord. At patuloy niyo po kaming ituwid, Panginoon. At huwag niyo po kaming ilalayo sa inyo, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan at sa buhay, Panginoon, gayon din sa amin. Kinakain namin, Panginoon, sa mga biyaya sa aming hapag, Panginoon. Sa paggabay niyo po sa aming, Panginoon. Lumipas po ang isang linggo, Lord, at andito po kami nagpupuri sa inyo, Panginoon. Malakas, nakakalakad, Lord God. Kumpleto, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng ipinagkakalog niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy niyo pong paggabay sa bawat isa sa amin, Lord. Sa darating pa pong mga araw, darating pa pong mga linggo, Panginoon. Hallelujah. At dalangin ko po, muli niyo po kaming dalhin dito tuwing araw ng linggo, Panginoon, upang papurihan at pasalamatan ko, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang lahat po ng aming ginagawa ay para sa inyo lamang. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng lahat po ng aming mga pangangailangan, Lord. At dalangin ko po na kayo po ang patuloy na mag-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. At
magkakaroon tayo ng ating offering for our seed of love. So, yung may mga extra po dyan. Yung mga usher for natin or pwede naman po tayong lumapit sa harap para po ibigay ang ating seed of love at kuhalan na po si Lord sa inyo na magbalik niya ng siksik, liglig at umaabaw. Kaya muli po nating awitan ng ating Panginoon ng sapat na at higit pa. Sa